Hello, D11. I'm Abel Bernabe, one of the unit manager from Yara Speak 11, and welcome to our discussion FWD Smart Start, one of our best product, no? At most affordable product. At bakit nga ba affordable ang Smart Start? Yan ang malalaman natin for today's discussion. Let's move forward for the type of product, no? Ano bang type ang isang Smart Start product, no? It's a type niya is VUL. No, ang ibig sabihin ng VUL sa Variable Unit Link Insurance, ibig sabihin may protection na may investment pa. At sabi nga dito, death benefit and other health coverage plus investment. Ibig sabihin as an all-in-one plan, no? May investment na mayroon ng earnings sa investment for the future na pwedeng magamit ng mga kliyente natin. Plus, meron pa silang health coverage, no? Na pwede silang maging protected at ang family if anything's happen. So, ibig sabihin, pag ang kliyente ninyo ay gusto niyang kumuha ng affordable plan na meron ng protection plus investment na all-in-one sa isang product, ang pwede is Smart Start. Okay, at sabi nga dito, no, investment, no, withdrawal from account value. Yung investment dito, pwedeng ma-withdraw. Yun ang good news, guys, no? Ang account value is equivalent to investment. Ibig sabihin, ang investment ng mga kliyente natin, ibig sabihin, pag naguhulog sila every month, no, dalawa yung napupuntahan. Merong protection, merong investment. At doon sa earning ng investment nila, ang tawag doon is account value. Ibig sabihin, over the years, ito yung pwede nilang makuha, no, or ma-withdraw, no, at para magamit nila kung ano yung mga goals nila, kung bakit sila kumuha ng plan sa'yo. Wow. Okay, so now, let's move forward, no? So, paano po ba kami? Kanino ba namin ito pwedeng i-alok ang Smart Start, no? Ang maganda dito, guys, no? Ang insurance age limit nito, ang dalawa kasi yung type ng Smart Start. Meron tayong Smart Start lang at meron tayong Smart Start Lite. So, UMAVs, anong pinagkaiba nun, no? Ang Smart Start, ibig sabihin, pwedeng kuhanan ang age 0 to 75 years old. Pag sinabi nating 0, kahit kung kakalabas lang, no? 15 days pa lang pwede na nating ma-insure dyan kahit wala pang 1 year o wala pang 1 month. Kaya sinabi dyan 0 to 75 years old, no? Hanggang 75 lang, pwede nating i-alok ang Smart Start. Pag sinabi naman natin Smart Start Lite, no? Pwede natin itong i-offer to 0 to 65 years old, no? So, ibig sabihin, mas maliit yung year na pwede natin i-cover kapag Smart Start Lite kasi nga mas mura yan. Okay, kapag Smart Start, mas mahal konti, no? So, ibig sabihin, pag light, no, mas mura. At kapag walang light dun sa Smart Start, no, mas mahal siya konti, no? So, yun ang pinagkaiba nila. At syempre, yung insured age limit. Okay? At syempre, pero ang pinagkaparehas naman nila ng Smart Start at Smart Start Lite, no, ang benefit age nila until age 100 years old. Ibig sabihin, no, yung death benefit, pwede nila itong maklaim ng mga beneficiaries sila hanggang 100 years old. So, both Smart Start and Smart Start Lite, no, yan ang parehas silang benefit age. Yun yung maganda. Okay? So now let's move forward, no? So sabi dito, no, term payments, regular slash whole life or lifetime savings. So anong ibig sabihin niyan, UMAVs? Dahil nga most affordable plan ito ng FWD, no, wala itong binubuong taon. That is the good news, no? So ibig sabihin, no, hindi to 10 years to pay, hindi to 5 years to pay, hindi to 20 years to pay. Ito ay flexible plan, no? Mas sinatawag ko ang Smart Start na flexible plan kasi nga wala siyang binubuong taon. Ibig sabihin, hanggang each 100, pwede mag-save ang kliyente. No? So, pero sinasabi ba natin yon sa kliyente? Ang sinasabi natin na habang may goal siya, kasi 10 years from now, or 20 years from now, or 30 years from now, iba na yung goals niya. No? Ibig sabihin pa, nagsimula siya ng Smart Start, different goals niya in life, pwede niyang pag-ipunan hanggang each 100. So, ganun natin siya dinidiscuss sa kliyente natin. Kasi nga, it's a flexible plan, no? So, ibig sabihin, kung mas mahaba siya nagsisave, mas malaki ang magiging savings niya. At we can give more protection. Kasi nga, wala siyang binubuong taon eh. 'Di ba? Ibig sabihin, kung gusto niya na ang budget lang niya is maliit, nasa 1.5 lang or 2K lang, pero gusto niya malaki yung protection niya, so bigyan mo siya ng Smart Start, no? Kasi nga, dahil wala siyang binubuong taon, kahit mura siya, no, pwede tayo magbigay sa kanya ng malaking protection. So, yun yung kagandahan ng Smart Start.
No? So now, let's move forward for minimum annual premium or death benefit plus investment budget, no? So magkano ba to, UM Mavs, no? Kasi sabi mo, most affordable. Yes, tama ka doon, no? Alam nyo ba, ang Smart Start ay 20,000 annual na savings is pwede na siyang mag-start. Ibig sabihin, nasa 2,000 lang yan every month, no? Pwede na siya mag-start ng Smart Start, no? At kapag Smart Start Lite naman, 12,000 annual to 15,000 annual, pwede na siyang mag-start the minimum, no? Ibig sabihin, nasa 1,200, 1,500, no? Pwede na yan mag-start, no? So, ganun kaganda ang Smart Start Lite. So, kanino ba natin to binibigay, no? Yung itong Smart Start, kapag bata pa yung kliyente ninyo, kung ang age niya is, kuwari baby pa, o kaya naman less than 20 years old to. So maganda Smart Start Lite or nasa 20s pa. Pag kaya pa yan ng Smart Start Lite. Pero kung nasa 30s na yan, no? So kung gusto niya, nasa Smart Start na yan. Okay, kaya nagde-depend pa rin to sa age, no? Kasi minsan kapag syempre pag mas matanda na yung kliyente, no, mas malaki na yung premium na kailangan niyang i-start, no? Pero at least hindi pa rin ganun kalaki kasi nga pag nilagay mo to sa Smart Start, no, minimum amount pwede na siya mag-start. No? Yun yung kagandahan, no? As long as 1 to 1,500, 2,000, 2,500, no, pwede na siya mag-start. Yun yung kagandahan. Pero syempre, base ka pa rin sa age niya, no? Basta kung bata pa yan, 20s below, no? Pwede pa yan sa Smart Start Lite. Pero kung nasa 30s plus na yan or 40s, magsa-start na yan sa Smart Start. Okay? So, depende pa din, no? So, depende rin sa ilalagay mo pang benefits. Pero you can try naman using your cube, no? So, yun yung kagandahan sa kanya. So, ibig sabihin, kung ang client is budget-friendly lang, pero gusto niya malaking protection plus may investment pa, no? Smart Start yung ibigay mo. Kasi, as long as 2,000, again, 2,000, 1,500, no? Um, 2,500, no? Pwede na yan siya makapag-start, no? So, yun yung kagandahan niya. At yung sum assured niya dito, guys, no? Sum assured last death benefit. Ibig sabihin, ito yung maiiwan niya sa mga beneficiaries niya. No? So, meron tayong dalawang types ng death benefit. May tinatawag tayong level and increasing. Pag sinabi nating level, kapag nawala siya, kung sino yung insured, no? Whichever is higher, yung makukuha ng beneficiary niya. Ibig sabihin, kung ang death benefit niya is 1 million, di ba? Account value niya is, yung earning niya dun sa investments is nasa 2 million na. Di ba? Death benefit 1M, account value 2 million. Ano yung makukuha ng beneficiary? That is the 2 million. Kasi nga, mas mataas yung account value. Ganun siya. Kung mas mataas naman yung death benefit, kunyari ang death benefit is 1M, yung account value niya is 500,000 pa lang. So, ang makukuha ng family is yung 1 million, yung death benefit. So, ibig sabihin, kapag ang pinili ninyo sa paggawa ng proposal is level, no, whichever is higher, kung anong mas mataas, kung death benefit ba or account value, yun yung makukuha ng beneficiary. Ganun siya, no? Kapag sinabi naman nating increasing, no, so that is sum assured plus account value, no? So, ibig sabihin, guys, no, mas malaki yung pwede makuha ng beneficiary. So, paano ba to? Kapag ang kliyente ninyo is gusto niya malaking protection, ang maiiwan niya sa minamahal niya or sa loved ones niya, no? So, pwede mong i-click or pag gumagawa ka ng proposal, dapat ang piliin mo is increasing para that benefit plus the account value. Yun yung makukuha ng beneficiary niya. Ibig sabihin ko, hindi pa siya nagwi-withdraw dun sa account value niya or dun sa investment niya. Yung natira dun, plus the death benefit, ia-add lahat yun. At yun yung makukuha ng beneficiary niya. So, mas malaki. No, hindi katulad ng level kung ano lang yung mas mataas. Pero syempre, mas malaki yung charges kapag pinili niyo yung increasing. Kaya dapat binabalance nyo din based on the budget and based dun sa need ng kliyente nyo. Kaya dapat ina-assess nyo properly kung ano ba yung gusto ng kliyente nyo. Tinatanong nyo siya once na nakapag-set kayo ng appointment. Okay? So now, let's move forward for features. No? Katulad nga nung sabi ko kanina, sa Smart Start, may dalawang types yan. Smart Start at yung Smart Start Lite na mas mura. No? And syempre, dito pa sa Smart Start, kaya maganda pa dito, meron siyang guaranteed milestone increase, no? Sabi ng guaranteed milestone increase, no? May additional 20% to sum assured if milestone is achieved, no medical requirement. It's a one-time claim. So, ibig sabihin, guys, no, ang guaranteed milestone benefit, no? If ever, kasi nga,
ang FWD guys is we celebrate living. Yan yung pinaka-tagline niya. Kaya meron tayong milestone benefit at si FWD lang ang meron yan. So ibig sabihin, kapag may milestone na nangyari sa buhay ng ating kliyente, dinadagdagan natin ng 20% yung sum assured niya. No? So ganun siya kaganda. No, additional 20%. So ganun siya. Kung ibig sabihin ko ang death benefit niya is 1 million, yung 20% nun. No? Yun yung ia-add dun sa pinaka-death benefit. So, ganun siya kaganda. No? So, ibig sabihin guys, no, one time lang to, pwede siya mag-claim. Magpapakita lang siya ng proof, no, ng proof of a milestone na nangyari sa kanya or certificate yan. And automatically, dadagdagan natin ng 20% yung pinaka-death benefit niya or sum assured, no? So, ganun siya kaganda. Okay? So now, let's move forward for another features ng Smart Start. Meron tong tinatawag na reinvestment benefit. Alam nyo ba, sa lahat ng product ni FWD, si Smart Start lang ang may reinvestment benefit. Sabi dito, rewards for those who are paying continuously. Policies fee will be added to account value as additional credit starting on the 10th year and every 5 years after. Dahil nga ang Smart Start guys, sabi ko nga kanina, wala siyang binubuong taon. Ibig sabihin again, no, hanggang age 100 pwede mag-save ang kliyente. No? So, ibig sabihin, dahil nga tuloy-tuloy yung savings niya at walang binubuong taon, nire-reinvest natin yon. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng additional credit pagdating niya ng 10th year. Tapos, every 5 years. So, ibig sabihin, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, no? Nalagdagan yun ng additional credit. Binabalik natin yung sum nung savings niya. Nire-invest natin yun automatically or diretso sa account value niya. No? So, ganun siya kaganda. No, reward siya. Kasi nga, continuously siya nagbabayad eh. So, bigyan natin ng reward, no? Okay? Ibalik natin yung some portion ng savings niya. I-reinvest natin automatically doon sa account value niya. So, yun yung kagandahan. Kaya kapag tinanong ng kliyente, so anong maganda niya sa Smart? Say, tuloy-tuloy nga ako maghuhulog. Sabihin mo, meron tayong reinvestment benefit. Ibabalik naman namin some portion, no? Ng mga sinave mo on the 10th year and every 5 years after. So, para mas lumaki yung account value mo. No? So, ganun siya kaganda, no? Sa Smart Start. So, now, sa Smart Start din, guys, meron tayong tinatawag na rider slash additional benefit, no? So, ibig sabihin, guys, no, ang benefit kasi dito or supplemental benefit, tinatawag din natin siyang riders, no? Isa yan sa mga word natin, no? So, ngayon, isa sa mga riders or additional benefit natin, guys, sa Smart Start, so, pwede tayong maglagay ng accidental death, no? So, ibig sabihin, kung naging cause ng pagkawala ng kliyente is aksidente, may additional pang ina-add doon sa pinaka-death benefit na coverage, no? Kapag naman SurePro, ito naman yung tinatawag nating waiver, no? Ang kagandahan kasi dito, guys, no? Ang waiver kay FWD, kapag nagkaroon siya ng critical illness or na totally disabled siya, waive na all the premiums, no? So, yun yung kagandahan na hindi nagagawa ng other investment. Kung nag-invest siya sa bangko or nag-invest siya to MP2 or kung ano-ano pa, no? Pero dito, may maghuhulog pa para sa kanya kasi nga may SurePro tayo. Ibig sabihin, sure mababayaran yung policy if anything's happen. Na critical illness siya, nagkaroon siya ng critical illness or na totally disabled siya. No? So, yun yung kagandahan ng SurePro, no? So, pwede natin i-add yan, no? And also, kapag Smart Start naman, guys, no? Parehas naman sila, may Safety Pro, may SurePro, pero sa Smart Start, pwede lang tayong pumili ng Health Pro Lite. It's a one-time claim na critical illness. Kasi nga dahil maliit yung premium, 'di ba, nasa 1.2, 1.5, pwede na mag-start ng Smart Start Lite depende sa age, no? Kaya syempre, medyo limited lang yung pwede nating maibigay na benefits or critical illness, no? Hindi natin pwedeng ibigay yung Health Pro, no? Kasi yung Health Pro, guys, na walang light, yung Health Pro lang, 'di ba si FWD lang kasi yung pwede kang mag-claim ng 3 times na critical illness. Ibig sabihin, sa isang kinuha niyang policy, 3 beses siya pwede mag-claim ng critical illness. FWD lang ang nakakapag-provide nun, no? Pero sa Smart Start Lite, no, dahil nga maliit lang yung premium, one-time claim lang ang pwede nating mailagay. Hindi tayo pwede maglagay ng 3 times claim ng critical illness. Pero sa Smart Start na tinatawag, guys, no, pwede tayo magbigay both Health Pro Lite or Health Pro lang. No? So, yun yung kagandahan sa kanila. So, yun yung pinagkaiba. So, sa critical illness lang sila may pagkakaiba. Ano nang ilalagay natin.
Okay? Again, kasi sa Smart Start Lite, mas mura. Kaya one-time claim lang ang pwede nating ilagay. Sa Smart Start, one-time claim or three times claim na critical illness, pwede nating yan ilagay. Okay? So now, ito pang kagandahan for the Smart Start, guys, no? Meron tayong premium holiday charge, no? Ibig sabihin ng premium holiday charge, guys, kapag hindi niya kayang bayaran muna yung policy niya, no? Syempre magkakaroon yun ng mga charges, ibabawas yun sa account value niya or dun sa investment niya para hindi totally maglapse yung policy. Kaya nga, guys, no, kahit tuloy-tuloy siya maghulog or tuloy-tuloy yung paghuhulog niya ng policy, if anything's happen, hindi na niya kayanin pagdating niya ng 7th year, 6th year, or 5 years, basta may laman yung account value niya, doon na yun binabawas automatically, no? Nagkakaroon tayo ng premium holiday charge, no? Yun nga lang, so sayang, at isa magkaroon lang ng earning yung investment niya, pero dahil hindi siya naguhulog, no? So, nagkakaroon ng premium holiday charge. So, minsan, i-aware din natin yung kliyente, pero at least, no, open siya, no, na kahit if ever may emergency man mangyayari, no, automatically doon yun binabawas sa account value naman niya. No, para hindi totally magsarado yung policy. At kung gusto niya muna magpahinga muna, no, dahil pagod na siya mag-save, no, at gusto niyang ibalik ulit, so, anytime pwede, no. So, yun yung kagandahan. Kasi nga, tuloy-tuloy siya naguhulog, eh. So, pwede siya mag-rest, basta may laman yung account value. Okay, para to sustain the policy. Kasi kapag guys, kunyari, winidraw niya lahat dun sa investment niya, no? Sarado na yung policy pag winidraw niya lahat, no? Dapat kapag mag-withdraw siya, we advise 50% lang or kung magkano lang yung kailangan niya. Huwag niyang i-withdraw lahat. At least, if I'm not mistaken, nasa 20,000, at least yung matira niya, mas advisable, no? Doon sa investment niya. Kailangan kasi may laman, both investment and protection. Okay? So now, meron din tayong tinatawag na surrender slash withdrawal charge, no? So, ibig sabihin, guys, kapag nag-withdraw siya ng first year, second years, moving forward hanggang seventh year, no? So, meron niyang withdrawal charges. So, sayang naman. Kaya we don't advise, no? Pero kung emergency, kailangan niya talaga mag-withdraw, pwede naman. But yun nga lang, merong withdrawal charge, no? Kaya, dapat kapag tinotalk natin yung kliyente, yung mindsetting natin sa kanila is a long-term investment na dapat we advise as financial well planner 10 years from now, dun ka lang mag-withdraw kung magkano yung kailangan mo. Pero kung di mo pa naman kailangan, patulugin mo muna yung pera mo. No? Kasi as long as nag-save ka over the years, mas lumalaki yung savings mo. Okay? So now, and the next one is the policy fee, no? So, syempre, guys, no, may mga admin fee to, may policy fee talaga. So, normal yan, no? Sa business, kasi business ng FWD. On the first year, 90%, second year, and moving forward. Pero pagdating ng fifth year, wala nang policy fee. So, yun ang maganda. Pero may admin charge pa rin na 30 pesos monthly, no? So, hindi na rin masama. So, ibig sabihin, guys, is normal kasi business at doon kumikita din yung company natin, no? And also, fund management charge, no? Meron to on the first year onwards, meron 100% na fund management charge, no? 1 year onwards. And also, fund switching charge, no? Kasi syempre, guys, yung funds ng kliyente, di ba, may investment to, no? So, nilalagay yan sa conservative fund, moderate fund, or aggressive fund, no? At sa bawat fund na yon na sinabi ko, conservative, moderate, and aggressive, may different funds doon, no? At kung magsiswitch siya ng fund, kung saan ilalagay yung investment niya dito, no? So, meron tayong mga charges din noon. Pero on the first year, no, nakalagay dito, wala naman, no? On the first year, kung isang taon lang gusto niya mag-charge, maglipat, pwede naman, no? Pero kung hindi naman kailangan, we don't advise, no? Pero kung kailangan i-update lang natin siya time to time do sa takbo ng market natin. Okay, and itong fan switching charge, guys, so i-discuss naman to during the training. So kung gusto niyo siyang malaman more on, no? And also for the cost of insurance charge naman, guys, meron tayong fund management charges. So syempre mo may nangangalaga ng funds ng kliyente na kasi lahat ng funds dun sa investment ay nilalagay or ang nangangalaga dyan is the fund manager. Nilalagay nila yan sa mga blue chips company or big companies in the Philippines, no? Or international. So, syempre, dahil sila yung nag-aalaga, sila yung bumibili ng mga units gamit yung investment natin, no? Syempre, meron din yan mga charges, no? That is normal because it's a business. Doon naman sila kumikita, no? And also, syempre, dito guys, no, mga conservative fund natin, ito yan, bond, fixed, liquidity, no? Yung fund manager natin, security bank. Yan yung mga fund charge niya.
no? And also sa moderate naman is stable, balanced, and global. And then kapag aggressive naman, ito naman yung list of funds, no? Kapag sinabi natin conservative, ibig sabihin more on government, ini-invest yung savings nila. Kapag naman moderate, ibig sabihin hinahati to sa moderate sa private tsaka sa government sectors. Kapag naman guys aggressive, no, more on yung savings nila is napupunta sa mga private sectors. So ganun siya. Okay? So, sabi dito, fan switch is free provided that is requested through FWD's online facility. Basta guys, kapag sa Omni, kasi may Omni app eh, once na kumuha ng policy yung kliyente ninyo, may Omni app na i-download sila. Kapag doon sila nag-switch ng fund, no, doon sa mga nabanggit ko kanina, lipat-lipat nila to, no, free lang naman yon. Pero kapag manual, no, yung isang beses silang paglilipat, free yon. Pero kapag more than, no, may 1% charge na yon. So, sayang naman. Kaya kasi nga, FWD is a digital company. Kaya mas ina-advise natin kung mag-switch sila ng fund doon sa FWD's online facility. Okay? And sabi nga dito, no, every monthly anniversary of the policy, yun is equivalent to the cost of insurance charges. So, syempre guys, no, yung mga insurance charges tayo, no, normal naman yan sa business. No, kaya kapag dinidiscuss natin ito sa kliyente, no, syempre si FWD nangangalaga ng policy nila, it's normal, pero tinutulungan naman sila ni FWD na magkaroon ng benefit. No, kahit na if ever na ito lang yung hinuhulog nila, pero if ever may mangyaring critical illness, na wala sila, agad-agad bibigyan sila ng doble or triple ng hinulog pa nila, no? At itong charges na to is normal yan dahil it's a business, no? Talagang may binabawas tayo sa total account value niya at dun sa protection niya. May mga insurance charges yan. That is normal sa business natin. At kapag gumawa tayo ng proposal, makita din naman natin yon, no? So kapag tinagtanong yung kliyente, we can discuss the insurance charges. Pero kung hindi naman, no, kahit yung overview lang ng mga charges na nakita natin sa proposal. Okay? So that is the Smart Start guys. No, I hope marami kayo natutunan sa discussion natin about Smart Start, no. And malaking tulong to guys, no. At kung ikaw ay rookie, no, or ikaw ay bago dito sa business, no, at ang mga kliyente mo ay nasa budget friendly lang na zone, no, ang kaya lang nila 1.5, 2K, 2.5, no, or less than 3K, no, pwede mong ibigay yung Smart Start, no. O kaya naman yung kliyente mo wala talaga siyang insurance benefit, no, gusto lang niyang itry, so pwede mong ibigay Smart Start, no. Basta guys, ang focus kasi ng Smart Start, sa mababang premium, pwede na sila mabigyan ng good protection, no, good protection with good investment din. No, so yun yung kagandahan niya. At kung gusto niyang taasan, kunwari ngayon nag-uulog siya ng 2K or 2.5 or 3K, gusto niyang taasan, gawin niyang 5K, 6K, upgraded naman yung mga plans natin. At pwede rin naman sila mag-add ng other benefits na wala sa ngayon kasi nga mababa yung premiums nila. Pero pagdating ng araw, pwede naman sila mag-add ng other benefits, no? Kapag napataas na nila yung binabayaran nila every month, no? Basta ang goal natin is ma-assess natin yung kliyente, malaman natin kung ano yung kakayahan niya, yung budget niya, at dun sa budget niya, ano yung tatapat dun sa need niya na kailangan niya ngayon. Kasi dapat guys, no, kapag humaharap tayo sa kliyente, all about selling, is all about assessment, kung ano yung kailangan niya. At doon tayo lagi nag-base sa budget na meron siya. At kung ito yung budget na meron siya, no, so we can provide, no, ito yung i-offer nating plan sa kanya. No, basta nagsisimula to ng 1 to 1.5 pataas, no? Pero kung kaya niya 5,000, 7K, pero gusto mo ilagay sa Smart Start, pwede rin naman, no? Basta yun yung minimum, mababang premium, pwede na siya mag-start ng FWD plan na Smart Start. Okay? So maraming salamat guys sa pakikinig and I hope na marami kayo natutunan at kung may mga katanungan kayo, no, syempre magkakaroon pa tayo ng marami pang training sa district, sa branch at sa unit ninyo. So ilista nyo lang yung mga questions ninyo or you can approach your unit manager after nyong panoorin to kay mga katanungan kayo, no? So nandito lang kami para suportahan kayo. Kaya happy selling everybody. I hope matry ninyong isell ang Smart Start. And once again, this is Mavel Bernabe, your unit manager from Yaris Peak 11. Thank you for listening.